Hi guys! Hello mga believer! This is your mentor, Billy De La Fuente. Let me share to you guys yung kung ano yung mga pinagdaanan kong failure sa buhay. Sa kung ano mang success, o kung ano mang growth, o kung ano mang resultang gusto mong makuha, sa tingin ko, makakuha mo na. Hi guys! Happy New Year sa inyo lahat. And syempre, diba, January, New Year, New You, new motivation, new opportunities. And ano ba ang topic na palagi natin pinag-uusapan? At ano ba yung unang-unang ginagawa natin kapag New Year? Diba? Wala na iba. Kung hindi, New Year's resolution. We set goals, we write them, yung beach bag, no? Lalo na January, malapit na summer, no? Ilang months lang. Yung dream na income na gusto mong ma-save, or yung Bible, gusto mong mabasa siya for the whole year, or yung dream girl, or yung dream boy na relationship na gusto mo, diba? Na maging karelasyon. So kaya lang ang problem, most of us, most of the time, hindi natin na-accomplish. Ginagawa na natin to every year, set na lang, pero bakit sa unang buwan, pangalawang buwan, hanggang sa nakalimutan na. So, alam mo ba, 8% lang, no, sa dami ng taong nag-set ng kanilang New Year's resolution, ang nakaka-accomplish nito. Kasi nga, ito yung malaking problema natin. Sa panahon natin ngayon, alam naman natin kung saan natin i-focus yung ating atensyon. Wow! Yun yung mapapalaki natin. So, di ba, ang daling mag-set ng New Year's resolution, ng goals and dreams natin, di ba? Nasabihin natin ito yung mga gagawin natin weekly, daily, monthly, di ba? Nakaset yan per ora. Tapos biglang may nakita tayong iba. Yung focus natin na shift, no? Napunta dito, ang dami-dami nating distractions. Example na lang, social media, Facebook, Instagram, may Netflix pa, meron pang YouTube, di ba? Hindi naman lahat na napapanood natin sa YouTube mag-add ng value sa atin and or makakatulong sa New Year's resolution mo. Diba? In fact, isa pa nga to sa nakaka-distract sa atin. That's why, alam mo ba, mas matagal pa ang attention span ng goldfish kaysa tao. Okay? Imagine mo yun. Paano nila na-measure yun? Diba? So kung ganun lang kasimple ang solusyon para ma-achieve mo and ma-achieve ko yung ating New Year's resolution, bakit onti lang ang nakakakuha? Kasi nga, it's easier said than done. May kailangan tayong disiplina na kailangan maihalo dun sa kompletos recados para ma-shoot natin yung New Year's resolution. Kailangan dagdag din natin pagiging persistent. Yung tipong every day, every week, every month, magiging tuloy-tuloy natin ginagawa yung mga bagay na magpapalapit sa atin sa goals natin. Palagi ko tinatanong sa sarili ko, etong tanong na to, every time may gagawin ako ganito, pag ito ba ginawa ko, papalayo ba to sa pangarap ko o papalapit sa pangarap ko? Meron ding dinadagdag na ingredients na disiplina. Kasi nga, syempre, madali nating sabihin na ito yung goals ko, ito yung gusto natin gawin. Then eventually, pagka nahirapan na tayo, diba? Medyo, I think this is not for me. So make sure, no, na idagdag natin yung commitment. Hindi lang to para sa goals and dreams mo, pero para sa iyo and or para sa pamilya o mga mahal mo sa buhay. Kasi tayo pang mga Pilipino, actually, ganito tayo, tipo isusubo na lang natin, ibibigay pa natin sa mga anak natin. So might as well, kung hindi gumagana yung para sa iyo, di gawin mo na lang to para sa mga mahal mo sa buhay. Diba? So kung yun yung magiging motivation and push mo na kailangan idagdag din natin para makompleto na yung pagkain na niluluto natin, kung ito yung goals and dreams mo, ito yung New Year's resolution mo, diba? Para maging masarap, kailangan yung motivation kung bakit mo gustong ma-achieve yung New Year's resolution mo na yan, malalim pa sa mas malalim. Kasi pag hindi natin to ginawa, for sure, garantisado pustahan pa tayo, 2025, maglilista ka na naman, maglalagay ka na naman ng plano, pero hindi mo pa rin nagawa.
Palagi ko sinasabi, gusto mo ng bagong resulta, kailangan may bago kang gawin. And most of the time, we always hear this in Facebook, in YouTube, and any social media. If you're expecting a different result and you're doing the same things over and over again, tawag sa atin, baliw. So, kailangan maging maingat tayo. Saan ka nagfo-focus? Kasi parang boto yan, no? Na parang munggo o mangga. Diba? Onti lang yung vowel na pinagkaiba o letra. Yung munggo, pag ito yung finocus mo at nilagyan mo ng tubig, tama? Bukas ano na? Ulam na, diba? So, eto, yung ulam na yon, pag kinain mo na yung munggo na yun na naging toge, diba? Tapos na, busog ka na. Pero the following day, wala ka ng pagkain. Yung mangga. Isipin mo, mas matagal tong alagaan. Pag tinanim mo, kailangan ng mas maraming atensyon, focus. Araw-araw, didiligan mo, aalagaan mo. Ilalagay mo sa matabang lupa, lalagyan mo ng fertilizer. Kapag medyo may dahon na, medyo puno na, sisigaan mo pa, 'di ba? So, eto naman yan. Pag yung puno ng mangga na yun namunga, kaing-kaing, no? Yung makukuha mo, maraming-marami. Ikumpara mo sa munggo. So, ito pa malapit dyan, yung mangga na yan. Kahit na deads ka na, magbibigay ng tuloy-tuloy na fruits. No? Hindi lang para sa'yo, pero para sa next generation mo pa. So, ganun din kung paano mo tatratuhin yung New Year's resolution mo. Tratuhin mo para siyang mangga. Diba? Naalagaan mong araw-araw, didiligan mo ng motivation, didisiplinahin mo yung sarili mo para araw-araw mong palalakin, ipofocus, bibigyan ng attention yung New Year's resolution mo o yung goals mo for 2024. And ang maganda niyan, ito pa, magiging kasabayan mo kami para pare-parehas tayo at sabay-sabay nating makukuha yung New Year's resolution natin at ma-achieve natin, no, yung mga short-term goals natin for 2024. Para pagdating ng 2025, sabay-sabay din tayong maglalagay ng bagong New Year's resolution. That, my friends, is my New Year's resolution. At magse-set ng goals kasi na-achieve na natin lahat ng 2024 goals natin. So, I hope guys na-inspire ko kayo, no, sa ating short, quick vlog natin. If you like this type of content, please subscribe to my YouTube channel. Hit that like button, comment down below, and share this video to a friend na malay mo, matulungan mo by sharing this vlog. Here I come. Here I come. No, mga value-adding content na ginagawa natin para sa'yo na magkaroon ka ng bagong natutunan, pag in-apply mo sa sarili mo, nag-grow ka, naging mas productive ka, at naging achiever ka. So with that, this is your mentor, Billy De La Fuente, signing off. Bye guys! Believers!